Hello there guys! Welcome back to my channel. This is PJ Katapang, ang Batanggenyo vlogger namin ng Italy. And for tonight, we have Mark again here. Yes, me again. Right now, we are very excited dahil we are going to have a review about a very crazy food na palaging madaming pila pag dinadaanan natin. No? And usong-uso to ngayon. Actually, mga 2 months na siyang uso. 2 months na uso. Pag dinadaanan ulit ng haba-haba ng pila. Kasi mahaba ng pila kasi kumakain sila ng... kumakain ata sila ng... ano yun? Ang panunod nito ay patnubay sa... patnubay na magulang ay kailangan. Okay, so guys, let's proceed to the review. Huwag na natin patagalin. So first, ang gagawin natin is let's review the shop. Ano masasabi mo sa shop? The shop is maganda siya. Sa totoo lang, maganda naman yung furniture, maganda, parang maganda. Sa totoo. Parang Instagrammable. So, yes. Instagrammable. Dahil kasi may part din sila doon na gumawa sila ng parang malaking bulaklak na gano'n na pep. Yung korte na nga. Kung pwede ka mag-Instagram, mag-picture, gano'n. Yung parang flowers siya, gano'n. Maganda. Okay naman, yung shop mismo maganda talaga. Yung staff, how do you think about the staff? Yung staff naman para sa akin is very accommodating naman, tapos mababait naman sila, tapos medyo mahaba. Sa totoo lang, hindi siya accommodating para sa akin. Diba? Bakit? One siya, parang ang peg nila doon is parang kinakwan ka nila yung parang trigger ka. For example, di ba sabi niya, na sasabihin mo thank you, diba? Dito ay sinasabi grazie al cazzo, which mean thank you for the parang thank you for the dick. For the dick. Pero yung parang pangit sabihin naman talaga yun. Pero yung parang sabi thank you for nothing, diba? Sasabihin nila. Pero o kaya yung anyway, para sa akin, accommodating naman sila. Yun ang para sa akin. Kasi parang ginagawa lang naman nila yun para sa marketing strategy. Siguro. Yun talaga yung peg nila. Hindi naman talaga sila yung masama yung ugali, parang gano'n. Hindi naman siguro. Ginagawa lang nila yun just for the marketing. And para sa akin, medyo okay yung marketing nila. At saka yung marketing nila, papapilahin nila talaga yung tao. Kasi maliit yung space. Kailangan mo pumila dahil kasi sa protocol yun ng COVID. Ayun nga. Hindi ka pwede magpumasok lahat. Ayun nga, tapos maliit nga yun kasi yung space. Tapos para sa COVID, dapat konti lang sila na nasa loob. Pero syempre, makikita mo, parang ano din yun, parang commercial din, parang publicity kasi, rin yun. Dahil publicity rin yun kasi parang magkakaroon kasi ng pila talaga sa labas. Tapos may mga tao na may hawak na and waffle na dito. Sasabihin mo, pinipilaan mo talaga ang tit. Ito lang din naman yun. Yeah. Are you excited for the tit? So, first, let's proceed with the packaging kasi nag-take out kami ni Mark. So, ano masasabi mo sa packaging? Sa totoo lang, ang packaging niya mismo is very, very bland. Walang kwan, Oo nga, very white lang siya, no? Wala siyang kwan, Wala siyang branding, walang kwan. Meron siya dirt. Actually, hindi mo siya dirt. Parang mga icing. Kasi, it's a bake shop, guys. Ano ba? Bake shop siya eh. Hindi naman dirt. Medyo marumi. Medyo marumi ang pwesto. Hindi naman marumi yung to the extent na hindi yung marumi na parang may mga mikrobyo gano'n. Hindi, parang yung messy yun. Yun ang right term. Very messy. Yun ang right term. Hindi siya madumi. Very messy. Messy kasi dami mga spring mga yung mga chocolate na mga. Ako naman medyo OC ako sa ganyan. Just like the box. Look at the box. Very messy. Diba? Medyo may mga ganyan. Madumi-dumi Ganyan sila sa loob. Paano ka magbibigay ng ganyan? So anyway, huwag natin patagalin. Let's show them what we've got. I'll show you my chart. Gusto ko lang ganito kalaki tit. Hindi naman ganito kalaki tit. Yan. Diba? Dahil kasi pwede kang may iba-iba kasing pwede mong lagyan ng kwan. Like this. How you can say yung glasatura? Like candy sprinkle. Yung kasi glasatura. Hindi ko alam kung ano yung glasatura. Yung mga toppings niya. Yung itlog nito parang napipina. Dahil kasi nasa kabila Oo nga. Baliktad ang kwan niya Dahil dito dapat yung kwan. Maganda siya dahil kasi tingnan mo, if you can see, parang may mga nervous pa siya. Parang may mga ugat-ugat. Makakaloka. Parang may mga ugat-ugat siya guys sa, di ba? May mga yung sa ugat waffle. ang lola nyo. Diyos ko po. Ano ba yan? Kailangan makakahawak ng ganyang kalaki. Ano na? So let's start na. Let's taste the... Saan ba dapat ito inuunang kagatin? Sa ulo. Saan yung mga unang gusto kagatin? Ang ulo o yung katawan? Kaya saan yung kinakuan mo? O sa itlog, char. Char! Ulo muna. Ulo. Ako sa katawan. Katawan muna.
Yun lang. Sa katawan niya ako kumagat. Pero, ang dumi yung tissue. Hindi pa tapos tissue na agad. So, parang siksik na siksik siya, no? Parang ang dough niya, parang Guys, parang siksik na siksik yung kinakain ko. Parang tinapay na tinapay. pang tinapay. Parang pang tinapay No? na matamis. Oo. Plus, Hindi naman sa kon, pero ayoko ng ganito. matamis na nga yung tinapay, matamis pa yung icing, no? Masyadong matamis. Dahil kasi, gusto ko yung mga sweets ng alam mo yung sweet na hindi siya matamis masyado. Dahil kasi ganito, parang nakakasawa eh. Oo. Tapos yung... Actually, hindi ko alam kung mauubos ko to. Let's have another bite. Hindi, titikman ko nga yung walang icing. Para malasahan na mabuti yung yung dough niya. Dahil siguro mali din ng kwan ko. Dahil kasi linagay ko na topping niya is white chocolate tsaka caramel. Sabi nga na matamis nga yun. Pero, Yeah. yun nga. Matamis nga din yung dough. Pero mabigat. So guys, disclaimer lang to This is just our experience. Hindi ko sinasabi na experience namin to. Hindi ko sinasabi na ganito na talaga to. Kasi syempre, it's relative. Maaring sa inyo, pag tinikman nyo, hindi naman siya ganun, katamis. Depende kasi sa tao. Siguro mahilig ka sa matamis talaga, yung ganun. Oo, pero sa kami akin kasi, matamis. para din sa akin. Dahil kasi tayo, di ba, hindi naman kasi tayo kumakain ng matamis na matamis. And for everything, like the shop, kung paano namin, kung anong dinescribe, mas maganda pa rin talaga na if you can, pwede kayong pumunta and i-check nyo kung ano ba talaga. Siguro mas masarap to kung Kasi usong-uso siya eh. Siguro mas masarap siya kung medyo mainit-init pa. Dahil siguro dahil kasi lumamig na rin. Lumamig na kasi tinake out namin eh. Eh, hindi pa naman ganun kainit sa labas. Anyway, bago natin tapusin ang ating vlog, ubusin na muna natin yung yung pagkain. Hindi ko kaya kumakain. Hindi nga rin. Okay guys, so we're back at naubos na natin ang ating waffles. Paano ba tinatawag yan? Waffles ba yan? Ano ba tawag dyan? Waffles! From Mr. From Mr. At ang ating... Pero hindi lang kasi siya meron din siya talagang... Oo nga pala, no? May- Palibasa baklata. Puro dahil kasi sabi nila... kasi may pepe din eh. sabi kasi nila natira lang daw yung mga siguro pinatay nila yung isang shaper na yung, di ba, yung lutuan ng waffle. So na-review na natin ang shop, ang staff, ang taste ng waffle. So let's go with the price. Ano masasabi mo sa price? So yung binayaran ko kanina is yung normal, yung pinaka-normal lang talaga without anything. Nakasulat kasi nga doon yung price is 5 euro. 5 euros lang isa. Oo. Pero this one, what we ate, yung mga kinain Yung may natin, double yung yung double pat ay topping tapos may mga sprinkles may sprinkles pa. It's 650 isa. It's 650. So, sa tingin mo, Para sa akin, is it worth the 650 for the... kung pag-uusapan natin yung waffle mismo, yung pagkain mismo, for me is no. Dahil kasi pwede ka namang pumunta ng, for example, di ba yung crepe, kumakain ka ng crepe doon sa kabila. Yes. Masarap din naman siya. Yes. Hindi ganyang katamis, nakakabusog ka din naman yun. Para sa panghimagas lang naman. Worth it siya, it's 350, di ba? 350, kahit sabihin mo 4 euro. At napakasarap yung Nutella. At masarap pa yun dahil kasi Nutella. Pero kung sasabihin mo naman para pang Instagrammable, whatever yun, worth it. Worth it siya. Dahil kasi, of course, sino ba naman ikaw na ilalagay mo dun sa Instagram? Ako rin picture nag-do the ka. same parang sa'yo din. Parang kung sa media, social media, Oo. ang Yung reason bakit mo pauso siya ka lang, bibilhin. ganun. Kasi, first and foremost, uso siya. Oo. And hindi lang parang dito sa Milano. Oo. Uso siya sa all over the world. Nauso Diba? siya, narinig ko siya first time sa Barcelona. Sa Barcelona. Barcelona? Ketal? Doon ko siya narinig na meron. Tapos, Instagrammable yung look nung Yung shop, Instagrammable, pwede ka mag-picture talaga. Actually, if you're going to look for videos ng Mr.
Milano sa YouTube, ang dami-daming meron yan. Oo. Madaming vlogger na nag-vlog. Marami ding Instagram na No, dahil maganda naman talaga Instagram. yung place. Yes. Pero, if it worth your money for the food, parang yung 650, parang mas makakakain ka pa ng mas masarap sa 650 kaysa sa mga nakain nating ano. Oo. Yung waffle na yan, para sa 650, meron pa talagang mas masarap na pa talaga. makakain. Yung food ha. Pero Okay, so that's our verdict for the waffle. And kung nagustuhan nyo yung video namin for today, please hit like and subscribe. Sabi mo, always click the notification bell para updated sila sa mga bago nating vlogs. thank you, bye!